Good Manners and Right Conduct, Grade 1. Quarter 3, Week 3. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagtugon sa pangangailangan ng kapwa. Day 1 hanggang Day 2, Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang GMRC ang pagtugon sa pangangailangan ng kapwa. Day 1. Mga layunin. Una, natutukoy ang mga pangangailangan ng kapwa. At pangalawa, nakakikilala ang mga paraan ng pagtugon sa pangangailangan ng kapwa. Magandang araw mga bata! Ako ay nagagalak sa ating panibagong aralin. Bago natin simulan ang ating aralin, tayo ay umawit sa tono ng Kung Ikaw Ay Masaya. Handa na ba kayong umawit? Simulan na natin. Kung ikaw ay mapagbigay, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay mapagbigay, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay mapagbigay, palakpak mo'y ipakita. Kung ikaw ay mapagbigay, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay mapagbigay, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay mapagbigay, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay mapagbigay, palakpak mo'y ipakita. Kung ikaw ay mapagbigay, tumawa ka, ha ha ha. Masdan ang larawang ito. Alam ba ninyo kung ano ang nasa larawan? Ipinapakita ang isang larawan kung saan nagbibigay ng tubig ang bata sa kapwa-bata. Sa araw na ito, inaasahang matutukoy ng mga mag-aaral ang mga pangangailangan ng kapwa. Ano ang mga halimbawa ng inyong pangangailangan? Ano ang mga alam ninyong halimbawa ng pangangailangan ng inyong kapwa? Marami tayong pangangailangan, gaya ng pangangailangan natin sa ating sarili. Ang mga pangunahing pangangailangan natin ay ang pagkain, tubig, damit, at tahanan. Gayun din ang ating kapwa ay mayroon ring pangangailangan. Katulad ng ating pangangailangan, sila ay nangangailangan din ng pagkain, tubig, damit at tahanan. Inaasahan din sa araw na ito ay makikilala ninyo ang mga paraan ng pagtugon sa pangangailangan ng kapwa. Basahin ang mga sumusunod na salita. Mapagbigay, kusang loob, pangangailangan. Alam ba ninyo ang ibig sabihin ng mga salitang ito? Sa pagtatapos ng ating aralin sa araw na ito, ay malalaman natin kung anong ibig sabihin ng mga salitang ito. Tignan ang mga larawan ng mga batang nasa iba't ibang kalagayan. Ano ang ipinapakita ng mga bata sa larawan? Mga bata, ating tignan ng mabuti ang mga larawan. Ano ang nakikita ninyo sa mga larawan? Pansinin ang unang larawan. Ano ang nakikita ninyo sa larawang ito? Tama, ang bata sa larawan ay nagugutom. Ano naman ang nakikita ninyo sa larawang ito? Tama, ang bata sa larawan ay nadapa. Ano naman ang ipinapakita sa larawang ito? Tama, ang bata sa larawan ay walang lapis. Ano naman ang ipinapakita sa larawang ito? Tama, ang bata sa larawan ay umiiyak.
Ano naman ang nakikita ninyo sa larawang ito? Tama! Ang bata sa larawan ay walang kausap. Ano kayang mga pangangailangan ng mga batang nakikita ninyo sa mga larawan? Yan ang aalamin natin. Unahin natin ang batang nagugutom. Ano kayang pangangailangan ng batang ito? Tama! Kailangan niya ng pagkain sapagkat ang batang ito ay nagugutom. Tingnan natin ang batang nadapa. Ano kaya ang pangangailangan niya? Tama! Kailangan niya ng tulong. Kailangan siyang alalayan upang makatayo. Ano naman ang kailangan ng batang ito na walang lapis? Tama! Kailangan niya ng lapis. Kailangan na may magpahiram o magbigay sa kanya ng lapis. Ano naman ang kailangan ng batang umiiyak? Tama! Kailangan niya na may magpatahan sa kanya. Kailangan niya ng kausap. Ano naman ang kailangan ng batang walang kausap? Tama! Kailangan niya ng kausap. Kailangan niya na may makakasama upang hindi siya malungkot. Ating balikan ang mga salitang ito. Mapagbigay. Kusang loob. Pangangailangan. Ano ang ibig sabihin ng salitang mapagbigay? Ang ibig sabihin ng mapagbigay ay kusang loob na pagbabahagi ng anumang mayroon ang isa sa iba na walang hinihiling na kapalit. Ano naman ang ibig sabihin ng salitang kusang loob? Ang ibig sabihin ng kusang loob ay pagkilos o paggawa ng isang bagay sa sariling kagustuhan at hindi sa pilitan. Ano naman ang ibig sabihin ng salitang pangangailangan? Ang ibig sabihin ng pangangailangan ay anumang bagay na ninanais makamtan ng isang tao para sa sariling kasiyahan. Ating balikan ang mga larawan kanina. Batang nagugutom. Batang nadapa. Batang walang lapis. Batang umiiyak. At batang walang kausap. Kanina ay natukoy ninyo kung ano ang mga pangangailangan ng mga bata sa mga larawan. Ngayon naman ay ating tutugunan ang mga pangangailangan ng mga bata sa mga larawan. Para sa gawaing ito, tingnan ang larawan ng batang nagugutom. Sabihin kung ano ang pangangailangan ng bata sa larawan at kung ano ang iyong gagawin para matugunan ang kanyang pangangailangan. Ang bata ay nagugutom, kaya ang kanyang pangangailangan ay pagkain. Ang gagawin kong paraan para matugunan ang kanyang pangangailangan ay tutulungan ko siyang makakain kaagad tulad ng pagbibigay sa kanya ng masustansyang pagkain tulad ng kanin, gulay, prutas o tinapay. Ang batang ito ay nadapa at nasaktan kaya ang kanyang pangangailangan ay tulong at pangunang lunas. Ang gagawin ko para matugunan ang kanyang pangangailangan ay lalapitan ko siya at tutulungan siyang tumayo. Tatawag ako ng nakatatanda at guro para masiguro na maayos ang kanyang kalagayan. Ang batang ito ay walang lapis, kaya ang kanyang pangangailangan ay lapis. Ang gagawin ko para matugunan ang kanyang pangangailangan ay pahihiramin ko siya ng lapis upang makasulat at makasagot siya sa kanyang gawain. Mahalaga na matukoy natin ang mga pangangailangan ng kapwa at ang wastong pagtugon sa pangangailangan nila. Tayo ay may iba't ibang paraan ng pagtugon sa pangangailangan ng ating kapwa. Maaring tayo ay maging mapagbigay sa maraming paraan katulad ng: una, pagbibigay ng ating oras para sa iba. Pangalawa, pagbibigay ng gamit o pagkain. Pangatlo, pagbibigay ng mabuting salita. Pang-apat,
pagbibigay ng kasanayan o talento. Lahat ng iyan ay pagtugon sa pangangailangan ng kapwa. Babasahin ko ang mga pangungusap. Magbigay ng isang paraan base sa mga nabanggit para tumugon sa pangangailangan ng kapwa. Unang pangungusap, nahihirapan ang kaklase mo sa aralin. Ano ang paraan ng pagtugon mo sa pangangailangan ng iyong kapwa? Tama! Ang inaasahang sagot ay pagbibigay ng ating oras para sa iba. Kung nahihirapan ang iyong kaklase sa aralin, maaari mo siyang tulungan. Turuan mo siyang maunawaan ang inyong aralin. Ito ay pagbibigay ng iyong oras para sa iba upang matugunan ang pangangailangan ng iyong kapwa. Pangalawa, nahihilo ang kaklase mo pagkatapos ninyong maglaro. Ano ang paraan ng pagtugon mo sa pangangailangan ng iyong kapwa? Tama! Ang inaasahang sagot ay pagbigay ng pagkain. Ito ang maaaring paraan ng pagtugon sa pangangailangan ng kapwa. Ang pagbigay ng pagkain kung ang iyong kaklase ay nahihilo, maaaring kailangan niyang kumain upang maging maganda ang kanyang pakiramdam. Pangatlo, nakaupong mag-isa ang kaklase mo at tila malungkot. Anong paraan ng pagtugon mo sa pangangailangan ng iyong kapwa? Tama! Ang inaasahang sagot ay pagbibigay ng ating oras para sa iba o pagbibigay ng mabuting salita. Kung nakita mo ang iyong kaklase na tila malungkot at nag-iisa, maaari mong tugunan ang kanyang pangangailangan. Ibigay mo ang iyong oras at payo sa kanya upang ang kanyang lungkot ay mapawi. Ngayon ay dumako tayo sa gawaing ito. Makikita ang mga larawan ng mga sitwasyon na nagpapakita ng pangangailangan ng kapwa. Tukuyin kung alin sa mga nakalagay sa loob ng kahon ang mga paraan o pagtugon sa pangangailangan na naipakita sa bawat bilang. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Ang mga pagpipilian ay letter A, pagbibigay ng pagkain. Letter B, pagbibigay ng damit. Letter C, pagpapahiram o pagbibigay ng ekstrang lapis. Letter D, pagkausap sa kaibigan. At letter E, pagsali sa kaibigan sa inyong paglalaro. Masdan ang unang larawan. Ang unang larawan ay batang nagugutom. Ano ang gagawin mong pagtugon sa kanyang pangangailangan? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A, pagbibigay ng pagkain. Pangalawang larawan. Ito ay batang marumi at sira-sira ang damit. Ano ang gagawin mong pagtugon sa kanyang pangangailangan? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B, pagbibigay ng damit. Pangatlong larawan. Kaklase na walang lapis. Ano ang gagawin mong pagtugon sa kanyang pangangailangan? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C, pagpapahiram o pagbibigay ng ekstrang lapis. Pang-apat na larawan. Kaibigan na umiiyak. Ano ang gagawin mong pagtugon sa kanyang pangangailangan? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D, pagkausap sa kaibigan. At panglimang larawan, kaklase na nag-iisa at walang kausap. Ano ang gagawin mong pagtugon sa kanyang pangangailangan? Magaling! Ang tamang sagot ay letter E, pagsali sa kaibigan sa inyong paglalaro. Para naman sa gawaing ito, sabihin kung ano ang pangangailangan ng mga bata sa bawat larawan. Sabihin din kung anong paraan ang iyong gagawin para matugunan ang kanilang pangangailangan. Unang larawan. Batang nagugutom. Anong paraan ang iyong gagawin upang matugunan ang kanyang pangangailangan? Tama! Upang matugunan ang kanyang pangangailangan, bigyan siya ng pagkain.
Pangalawang larawan. Batang pulubi. Anong paraan ang iyong gagawin para matugunan ang kanyang pangangailangan? Tama. Kailangan niya ng pag-aalaga. Pangatlo. Batang walang lapis. Anong paraan ang iyong gagawin para matugunan ang kanyang pangangailangan? Tama. Bigyan natin siya ng lapis. Pang-apat. Anong paraan ang iyong gagawin para matugunan ang kanyang pangangailangan? Ito ay batang umiiyak. Tama. Kailangan niya ng kalinga o yakap. At panglima, batang malungkot at nag-iisa. Anong paraan ang iyong gagawin para matugunan ang kanyang pangangailangan? Tama. Kailangan niya ng yakap mula sa isang kaibigan. Day 2. Mga layunin. Naiuugnay na ang pagtugon sa pangangailangan ng kapwa ay bahagi ng kanyang mabuting gawain bilang bata. Magandang araw mga bata! Ako'y nagagalak sa ating panibagong aralin. Bago natin simulan ang ating aralin, tayo ay tumula. Narito ang tula. Pagbibigayan, tayo ay matututo na magbahagi sa kapwa at magbigay ng totoo. Pagbibigayan, walang mas hihigit pa. Sa saya ng puso na mapagbigay ka. Natatandaan ba ninyo ang ating aralin kahapon? Ano ang paraan ng iyong pagtugon kapag nakakita ka ng iyong kapwa bata na umiiyak? Narito ang aking halimbawang sagot. Kapag nakakita ako ng kapwa bata na umiiyak, lalapitan ko siya agad, tatanungin kung ayos lang siya, pakikinggan ang kanyang sasabihin, at tutulungan ko siya o tatawag ng nakatatanda kung kinakailangan. Masdan muli ang larawang ito. Ano ang iyong masasabi sa batang nasa larawan? Ano ang gagawin mo kapag nakakita ka ng batang tulad niya? Sa araw na ito, inaasahang maiuugnay ng mga mag-aaral na ang pagtugon sa pangangailangan ng kapwa ay bahagi ng kanyang mabuting gawain bilang bata. Paano mo masasabi na ang mabuting gawain bilang bata ay pagtugon sa pangangailangan ng kapwa? Maaaring sabihin na mabuting gawain ang pagtugon sa pangangailangan ng kapwa dahil ipinapakita mo ang pagmamalasakit at pagiging mabuting kaibigan o kaklase. Ngayong araw ay may bago na namang kaalaman kayong matututuhan. Ating balikan ang kahulugan ng salitang mapagbigay. Ang mapagbigay ay kusang loob na pagbabahagi ng anumang mayroon ng isa sa iba na walang hinihiling na kapalit. Basahin nating muli ang tula at punan ng patlang ng bawat pangungusap ng angkop na salita na makikita sa loob ng kahon. Ang mga salita na nasa loob ng kahon ay kapwa, mapagbigay, ko, mabuting gawain. Sagutan na natin mga bata. Ako ay batang mapagbigay. Ako ay tumutugon sa pangangailangan ng aking kapwa. Ako ay nagpapakita ng mabuting gawain sa kapwa. Ang pagiging mapagbigay ay bahagi ng mabuting gawain ko. Ang pagtugon ba sa pangangailangan ng kapwa ay isang mabuting gawain? Bakit? Ang pagtugon sa pangangailangan ng kapwa ay bahagi ng mabuting gawain. Kapag tumutulong ka, nabibigyan mo ng ginhawa at suporta ang taong may pangangailangan. Ipinapakita nito ang kabutihang asal. Ang pagtulong ay tanda ng pagiging mabait, maalalahanin at may malasakit. Natututo kang kumilos ng tama at tumulong kahit walang nagsasabi. Ang iyong ginagawa ay maaaring gayahin din ng iba, kaya mas marami ang nagiging mabuti.
Para sa gawaing ito, sa isang malinis na papel o bond paper ay gumawa ng needs chart. Isulat sa hanay A ang mga pangangailangan ng iba't ibang tao sa komunidad. Sa hanay B naman ay isulat ang mga paraan kung paano sila o ang komunidad ay makatutulong sa pagtugon sa pangangailangang ito. Needs chart. Sa hanay A, isulat ang mga pangangailangan ng iba't ibang tao sa komunidad. Halimbawa, pagkain para sa mahihirap. Sa hanay B naman, isulat ang mga paraan kung paano sila o ang komunidad ay makatutulong sa pagtugon sa pangangailangang ito. Halimbawa, magbahagi ng naipong pera upang maidagdag sa bibilhing pagkain para sa mahihirap. Bakit tayo tumutugon sa pangangailangan ng ating kapwa? Ano ang nangyayari kapag tayo ay tumutugon sa ating kapwa? At ano rin ang nangyayari kapag hindi tayo tumutugon? Ang pagtugon ba sa kapwa ay tungkulin natin bilang mabuting bata? Bakit? Tumutugon tayo sa pangangailangan ng kapwa dahil nais nating makatulong, magpakita ng kabutihan at magpagaan ng kanilang sitwasyon. Ipinapakita rin nito na tayo ay may malasakit at respeto sa iba. Kapag tumugon tayo, nakakatulong tayo sa kanilang problema. Nagiging masaya at maayos ang samahan. Nadarama ng kapwa na sila ay mahalaga. At nagiging mas mabuti at mapayapa ang ating kapaligiran. Kapag hindi tayo tumugon, mas lalo silang nahihirapan. Maaring hindi agad masolusyonan ang kanilang problema. Nagiging malamig ang samahan at nawawala ang pagtutulungan. At hindi tayo nakakapagpakita ng kabutihang asal. Ang pagtugon sa pangangailangan ng kapwa ay tungkulin natin bilang isang mabuting bata dahil bahagi ito ng pagpapakita ng kabutihan at magandang asal. Ipinapakita nito na marunong tayong magmalasakit at tumulong. Nagiging magandang halimbawa rin tayo sa iba. Ang mapagbigay ay ang kusang loob na pagbabahagi sa iba ng anumang mayroon ang isa na walang hinihinging kapalit. Para sa gawaing ito, isulat sa bawat bilang sa iyong kwaderno ang check kung tama ang pahayag at X kung mali. Unang bilang, bahagi ng aking mabuting gawain bilang bata ang pagtulong sa nakatatanda. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Pangalawa, bahagi ng aking mabuting gawain bilang bata ang pag-aalaga sa nakababatang kapatid. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Pangatlo, bahagi ng aking mabuting gawain bilang bata ang paglilinis ng silid-aralan. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Pang-apat, bahagi ng aking mabuting gawain bilang bata ang pagtulong sa pagbura ng nakasulat sa pisara. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. At panglima, bahagi ng aking mabuting gawain bilang bata ang panatilihing malinis ang palaruan. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. At para naman sa panghuling gawain, makinig ng mabuti sa sasabihin ng guro. Gumupit ng isang larawan ng gawaing nagpapakita ng pagtugon sa pangangailangan ng kapwa bilang bahagi ng mabuting gawain bilang bata. Ilagay ang larawan sa bond paper. Magpatulong sa magulang o tagapangalaga para sa gawaing ito. Ayan mga bata, marami ba kayo natutunan sa araling ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y naibigan nyo ang ating aralin sa araw na ito.
Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!